Okay, good afternoon po sa mga magigiting na leader ng Agape Love Family Community Church. Welcome po sa atin pong Servant Leadership Training. At alas 2:25 na po. Kaya kailangan na po natin magsimula para at least alas 4 tapos tayo. Dapat nga 2 to 4 na po. So, session number 2. Meron po tayong manual na ginagamit. The role of the Holy Spirit in church growth. Yung pong papel, yung gampanin ng Holy Spirit sa tinatawag na kalaguan o paglago ng iglesia. Tayo muna ay manalangin. Sige, Pastor Berino, open us with prayer. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na to na muli, O Lord, na makakinig kami ng mga turo at aral na nagmumula sa iyo. Gamit po ang iyong lingkod, ang aming Bishop Jesus Roque. Patuloy mo po kami samahan lahat, Panginoon, at pagpalain ng bawat isa, Panginoon, sa aming pong mga pagpapakinggan upang ito po ay magbigay karagdagan sa aming spiritual na pamumuhay. Dalangin din po namin sa iyo ang aming lingkod, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, ang aming bishop, na patuloy mo pong pagpalain ng mahabang buhay, malakas na pangangatawan, at lalo mong pa po siyang gamitin, Panginoon, sa kalalago ng ministeryong ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Oh, yan. So, yan. Bigyan mo sila. Oh, paikot nyo to. Oh. Meron tayong French fries. Ah. Sige nyo. Good afternoon po. Ano ko na, mas ay ko na Abraham. Punta ka na dito. Ito manual natin, Brad. Start na. So, ito oh. 100 pesos lang po yan. Napakamura. Okay. Session number 2. The role of the Holy Spirit in church growth. Malaki po ang papel ni Holy Spirit sa paglago ng iglesia. Actually, hindi po yung pastor na nagpapalago ng iglesia. Ano po? Amen. Si Lord ang nagpapalago ng iglesia. Kaya napakahalaga na kilalanin po natin yung mga bagay na yon. Session 2. Yung nakaraan, session 1, mamaya nyo kunin yung mga sagota. Our lesson objectives. By the end of the lesson, students will be able, number 1, to understand the vital role of the Holy Spirit in empowering the church for growth and mission. Ayan po, no? At pangalawa, identify the evidence of the Spirit's work in the early church. Yan daw pong makilala po natin. Yung tinatawag na mga palatandaan na si Holy Spirit ay nag-work, no? O nag-work sa sa early church. Kaya kung paano naggumalaw ang Holy Spirit noon, gagalaw pa rin ngayon yan sa ating kapanahunan. And number 3, apply biblical principles of Spirit-empowered ministry in the context of the local church today. So yan po. Ilapat daw po natin yung mga principle, biblical, na tinatawag na Spirit-empowered ministry, no? So, sa konteksto, kung paano gumalaw ang Diyos noon through the Holy Spirit, sa mga lokal na simbahan katulad natin ngayon, gagalaw at kikilos ang Holy Spirit, no? Basa nga po Acts 1:8. Sabi po dito, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo.
At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-ulihang hangganan ng lupa. Amen. So, ano po sa English yan? Shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto the Lord in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. But you shall receive power. Kailan? When the Holy Spirit has come upon you, Amen. and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, icebreaker, ito nyo, what comes to your mind when you hear the phrase church growth? No? Ano po sa inyo, saan pumapasok sa utak natin o isip natin? Pagka nakarinig tayo ng phrase na ito, church growth. Sa common na tao kasi ang isipin, church group, building. Pero, Building, o ano pa? Ang sinasabi kasi dito, pag sinabing church, group of people na nag-gather, nag-worship sa Panginoon. Ibig sabihin, mga taong lumalago sa pagkakilala sa Panginoon. Mga taong lumalago sa pagkakilala sa Panginoon. So, pero yung pong common sa mga tao, Building. Building. So, dami ng tao, dami ng yung multiplication, Dominion. marami, Apo. 'di ba? Yung dumadami. Apo. So, no problem sa pagdami, maganda nga yung dumadami. Pero po marami po ang mga marami pero hindi malago ang pananampalataya. Hindi rooted, kumbaga, sa Word of God. Kaya maganda na yung tinatawag na rooted ka and at the same time, no? Marami. Di ba? Kaya awa ng Diyos, every Sunday halos tayo puno, no? Sa biyaya ng Panginoon. At yun po ay galaw ng Panginoon yan. No? Meron siyang formula na ginagamit. So, yung kasunod na tanong, do you think church growth is more about human effort or Holy Spirit's work? Spirit. Ayun, Amen. Ano ba sa inyong palagay? Ang kalaguan ba ng iglesia, ito ba ay sa sipag ng mga manggagawa? Parehas. Yun, siguro maganda, no? Pero May bahagi ang tao may bahagi. at may bahagi ang Holy Spirit. Ngayon, kung ikaw, pinagmamalaki mo yung galing mo, yung sipag mo, yung tiis mo, yung tiyaga mo, yung hayo mo, kaya lumalago, mali namang pananaw po yun. Yes. Di po ba? Mali yun. Pagmamalaki na yun sa harapan ng ating Panginoon. Hindi ka pa rin makakakilos kundi sa Oo. banal na Espiritu Santo. Kaya nga, sabi ng isa dyan, hindi lalago ang iglesia kung wala ako. Hindi po. Hindi daw siya, hindi raw lalago ang iglesia, kaya kailangan daw talaga siya ng iglesia. Parang siya yung key. Siya yung susi. Pero hindi niya alam, dahil sa kayabangan niya, siya po yung dahilan ng pagbagsak ng iglesia. O paglamlam ng iglesia. No? Yung pagbagal ng paglago ng iglesia. Diba? So, yun po mayayabang, ganun. Lalo yung mga talented, yung mga, para bagang tingin nila sila yung yan po yung mga maling mga kautakan o kaisipan. Background ng text, background ng context ng ating pong binasa. Sabi nga, the book of Acts reveals how the Holy Spirit was poured out upon believers. Ang aklat po ng mga gawa, mababasa po natin dito kung paano ang Holy Spirit ay bumuhos, di ba? Bumaba sa mga mananampalataya. At ito po yung nagresulta ng tinatawag na
new birth. Di ba? Nagresulta ng expansion at saka ng strengthening of the church o yung pagpapatibay ng iglesia. Amen. So, yun na po ang simula. When the Holy Spirit has come upon them, yung church, they will never be the same again. Amen? Amen. So, si Jesus daw po nag-utos in Acts 1:8 at ito po ay connected sa Spirit's power. No? Saan? Sa church mission. Anong mission ng church? To be His witnesses. Witnesses. O, di ba? Saan ang scope? Judea, Samaria, Ayun, di ba? Jerusalem. Jerusalem muna. And the end. Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Amen. So, yun po yung ano. Roman number 1, the promise of the Spirit's power. Yun. Yung pangako ng kapangyarihan galing sa Espiritu. Amen. Acts 1:8 ulit, but you shall receive power. No? So letter A, the source of power. Blanco po, the source of power. You will receive power. Sabi doon, you will receive power. Holy Spirit has come. So ano ang source ng power? Sino ang source ng power? Ang Holy Spirit. Si Holy Spirit ang source ng power. Amen. Di ba? Kailan magkakaroon ng power? Kapag ka bumaba sa iyo, ang banal na Spirit sa No. When the Holy Spirit has come upon them, upon you. Amen. No. Kaya, tanong, may power ba kayo? Amen. Amen. Santo Espiritu kami. Power. Pag wala kayong power, wala kayong Holy Spirit. Tama ba yun? Oh. Kasi ang salitang power, sa Greek word, dunamis. Dunamis, meaning dynamite. No? Ito po yung kakayanan na tinatawag na miraculous ability. Yung hindi mo kayang gawin, magagawa mo na. Di ba? So, the power is divine, not human. Di ba? Ano po nagagawa ng power? It equips believers for effective witness. And this power marks the beginning of a spirit-led movement, not a human program. So mahalaga po yung spirit-led movement. Hindi po yung programa ng tao. Amen. Di ba? O yung mga programa po natin. So, dunamis. Ibig sabihin, dynamic. No? It is a dynamic power. No? Dynamite. Sabi ko nga eh. Meaning to say, pag dynamite, sumasabog. Tama? Nag-e-explode. No? Diba? Yun ang yun ang power na ito eh, no? Pagka nakakonek ka kay Holy Spirit, hindi mo pwedeng hindi mag-explode. Meaning to say, pag nag-explode, what happen? Iwan ng bakas. Mag-iiwan ng bakas. Yes. Diba? Kaya nga, mahalaga yung, lagi ko sinasabing kasabihan, mag-iwan ng bakas. Magandang bakas. Bukas. Para maalala bukas. Amen. Diba? Kasi mamamatay din naman tayo. Mawawala tayo, kukunin tayo ng Panginoon. Some other day. Yung mga maiiwan, nagsisisi. Yeah. Kasi hindi nila pinadama. No, yun nga, no? Yung mga Dapat mabubuting alaala, darating araw, alaala na lang tayo. Amen. Pero yung mga magagandang nagawa natin, Yun yun. di ba? Sabihin nila, Mananatiling buhay. Yun na lang ang pagkukwentuhan ng mga tao. Sino ka nung nabubuhay ka? Di ba? Ano na naging bahagi mo sa iglesia? Anong naging bahagi mo sa iyong pamilya?
Ikaw ba naging daan para maganda wasak-wasak? Maganda gulo-gulo ang iglesia? Di ba yung mga ganon? O masira ang pamilya? Bakas yan na iniiwan. Ang bakas, pwedeng positive, Mabuti, pwedeng masama. pwedeng negative. Kaya, depende sa iyong naging buhay. Kasi yung iba, Bishop, yung Oh. wala pa sa Panginoon. Kapag Oh. yung naging mabait daw, mabait pa naman yan. Oo, iba ganun. Oo nga eh. Oh, naalala pa rin yung kabaitan. Mabait pa naman yan. Kahit wala sa Panginoon, mabait naman yan. Kasi, pinukonsente yung mga ginagawa. Oh, may nakita pa rin. At karamihan nga na namamatay, pag may namatay, ang naalala ng mga naiwanan, yung mga magagandang alaala. Di ba? So, napakadalang yung mga sabihin sa ano, yung halimbawa luksang kalatas, di ba? Luksang ano, parangal. Kaya nga parangal eh. Sasabihin, pasaway yung asawa ko na yan. Walang kwenta yan. Di ba? Yung mga ganito. Binubugbog ako niyan. Yung mga ganun ba? Madala. Kaya ako Dapat eh, ano eh. No? Kung meron ka nagawang negative, hanggat mali magsasawalang tribuna lang eh. Kasi kapag maganda ang ginawa, namatay siya. Parang siyempre ano sila, yung nagsisisi talaga na yung ginawang maganda, binabaliwala sa isang pamilya. Diba? Magulang maganda ginawa sa mga anak. Tapos yung mga anak, hindi sumusunod. Baliwala sa kanila. Oo, may mga Tapos ganun. pag namatay ng Nare-realize. magulang, Tsaka naman sasabihin. doon na sila. Nanghihinayang. Oo. Di ba? Hindi na nare-realize Malulungkot na sila, mamimiss nila yung magulang nila Oo. kasi mabait pa naman yan. Kaya nga. Eh, yun ang realidad eh. Yun ang katotohanan. So, ganyan kahalaga yung galaw ng Holy Spirit. Amen. Amen? Sa bawat churches. No? Sa bawat iglesia. At yung purpose, una, the source of power. Pangalawa, the purpose of power. Power. Ano po ang purpose? You will be my witness. You will be My witness. my witnesses. Kita niyo, may purpose eh. Kapag ka si Holy Spirit bumaba, ano mangyayari sa mga mananampalataya? Magiging Powerful. testigo, Testigo. Witnesses. witness. Di ba? So, sabi nga, witnessing is not optional. It's the natural It is the natural outcome spirit. of being spirit-filled. Amen. O, kita mo? Hindi na po optional. Yes. Pag sinabing optional, kung gusto mo lang, Gusto mo lang. kung ayaw mo, wag. Hindi po yun ang ganun ang gusto ng Lord. Lord. Yes. Hindi po yun sign na meron kang Holy Spirit o nandiyan si Holy Spirit o binabaan ka ng Holy Spirit. Pagka optional, ay lalo na kung wala kang ginagawa. Yung witnessing Opo. witnessing, Hindi mo masasaksihan eh kapag walang magkilos sa iyo. di ba? Opo. Nakasaksi ka, hindi mo naman tinetestify. Yes. I testify. Di ba? Nakaranas ka, hindi mo naman tinetestify. So, dito po, very clear eh. Sabi nga, the Holy Spirit enables boldness, Amen. clarity, Yes. and conviction in sharing the gospel. Yes. Amen. Amen? Opo. So, si Holy Spirit, sabi nga, ang purpose ng power, Maging matapang. di ba? Yes. Katulad yan, yung cellphone. Ang purpose niya, kaya ka sumukuha ng higop dito, di ba? Para ma-recharge. Sa kuryente, para magkaroon ng power. Power. Para mapakinabangan. Magamit. Di ba? Opo. Para magamit. Yes. Di ba? So, ang gamit niya ng power Dito sa for you to become His witnesses. Amen? Amen. Kaya anumang bagay na walang power, Useless. 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 Di ba? Amen. Oo. Eh, paano natin masasabi may power tayo? Paggamit yan. Pag kami power. Hindi ka naman nagwi-witness. Kailangan, dahil ginagawa.
Di ba? Hindi ka nag-aakay ng mga tao. Hindi nababago buhay mo. Kasi dalawa po ang witness. Verbal and life. Life testimony, verbal testimony. Yun ang witness. Yung life natin, pwede mag-witness yan. Kung may nakitang pagbabago sa buhay natin. Amen? Amen. Kahit hindi ka na magsalita eh. Alam nila yung dati mo. Ngayon nagbago ka. Witnessing yan. Tama? Amen. So, yung iba naman kasi, nagbe-verbal. Merong verbal. Pero, hindi angkop ang buhay. Hindi tumutugma sa pananalita ang kanyang pamumuhay. Parang wala kang makukuha doon. Hindi mo ma-encourage yung mga tao. Kaya nga kanina yun ba yung quotes, you cannot talk the talk, but you must walk the talk. Amen. Not just only talk the talk. No? Talkative ka. Di ba? You must walk to your talk. Sabi mo. Oo. Ipamuhay mo ang Sabi mo. sinasabi mo. Mas binabasa po nila ang buhay natin. Tayo po ang Acts 29. Amen. Wala kasing 29 eh. Hanggang 28 lang ang Acts. Kaya yun hindi nagdaya. Nakanapin pa eh. Diba? Let us open our Bible in the book of Acts chapter 29. Hanap ng hanap. Tapos titingin sa kabila. Mukhang mali yata yung Bible ko. Mukhang kulang yung Bible ko eh. Yung pala. Kaya po walang tatatapusan ng acts eh. Oo, walang ending eh. Nakabitin eh. Kasi No? Oo. Kaya nga, tayo na yung kasunod doon. Yung istorya na ng buhay natin ang kasunod doon. No? Oo. Yung life testimony na natin. Eh sila po eh, handang mamatay eh. Amen. Alang-alang sa kanilang pananampalataya. Diba? Eh tayo mga Kristiyano eh, gusto lang mabuhay. Hindi handang magsakripisyo. Diba? So, eto yun eh. Patunay na may Holy Spirit ka, willing ka na mag-witness. Amen? So, yan po. Inuulit ko, hindi mo man kaya pa, verbal, buhay na lang. Tama? Buhay na lang, magwi-witness yan. Letter C, the scope of the mission. Scope, ano? Yung sakop ng atin pong hahayuan. No? In Jerusalem. No? To the ends of the earth. Amen? Amen. So, sa kanila, no? Magsimula sa Jerusalem hanggang sa dulo ng mundo. The pattern of evangelism begins locally and expands globally. Amen? Magsisimula sa Bagong Silang. No? Papunta saan? Sa New Zealand. Di ba? Canada. Di ba? Bakit? Pwede daw masulatan. Opo, ano yan? Sa'yo na yan. 100 pesos lang naman yan. Sa'yo na yan, Brad. Para na magagamit ninyo. Kaya nga ako nag-provide niya para maituro din ninyo. Amen. Diba? Gagamitin nyo na yung pagturo. Mag-cell group na kayo. Mamaya talungin nyo yung sagot ng mga yun na unang session natin. Session number 1. Ano yung subject doon? Yung The Biblical Foundation of Church Growth.
Jesus Christ, the builder of the church. No? So, ngayon, pumapangalawa na tayo. Kaya iniutay-utay ko talaga sa inyo. Para someday kayo magtuturo, pakikinig naman ako sa inyo. Tingnan ko kung talagang pang-global kayo. Pang-global o pang-local. Diba? Meron kasi pang-global eh. Okay, another one. The Spirit breaks barriers. Diba? Ano po yung mga barrier? Geographical barrier, cultural barrier, and spiritual barrier. Ayan, it breaks the barrier. Breaks. Diba? Ano mang kultura nila. Kailangan mo. Diba? Yung mga ganun eh. Amen. So, alam ko sa Vietnam, kapag kayo ikaw nag-mission dyan, i-welcome ka nung members of the family, yung lalaki. Tapos bilang talagang generous sila, tsaka fully welcome ka talaga, papasipingan sa iyo yung asawa niya. Ano ninyo, mag-mission ka na sa Mindanao, Vietnam. Oo nga, ganun. So may kasi mga kulturang ganun. Siya, mahilig, mag-lakbay. Oo nga, missionary yan eh. Missionary talaga yan eh. Kaya madalas naglalakbay diwa eh. Sa kultura nila, di ba? Sa Kingsman Redeemer. No, kultura rin, Kinsman Redeemer. Namatay yung asawa, papalitan obligado ng kung panganay yun, yung pangalawa sa panganay. Sumunod yung pangatlo sa panganay. Pag namatay lahat, napangasawa lang mga magkakapatid. Kaya yung tanong sa Panginoong Jesucristo, sa kabilang buhay, sino yung asawa niya? Wala siyang asawa. Pero sagot ng Panginoon, sa kabilang buhay, wala na pag-aasawahan. At magagaya na doon sa mga anghel doon sa langit na walang sexual relationship. Hindi na magre-reproduce ang anghel. Hindi na pwede magparami, mag-multiply. Kung yun na. Pero marami sila. Sobrang dami nila. Mga angels. So, ganyan po, no? Bawat lugar kasi meron tinatawag na yung geographical barrier. May cultural barrier. Spiritual barrier. Tingnan niyo po yan sa mga lugar na pupuntahan. Baka meron silang yung mga ang tawag dito. Pagdating sa spiritual na aspeto, halimbawa merong malaking rebulto, parang pinakaano yun. No? Kailangan mong ipag-pray yun, digmain mo yun. Yung iba naman mga pamahiin. Oo. So maraming mga haharapin mo sa So, ibig sabihin from Jerusalem hanggang end of the world, no? End of the age. No? Yan po. From Bago Silang, no? Hanggang sa Vietnam. Di ba? So, Sambales. So, yung mga meron ka na yung mga tribu-tribu. Mga dumagat, mga aitas. So, yan po ang scoop. So, yun no? May 3 keywords sa Acts 1:8. Ano yun? Acts 1:8. Ano yung 3 key words? Mga matitinding salita diyan. Una, Tanggapin. Keywords. Pagdating ng Espiritu Santo. The first keyword, Mga saksi. Tapos power. Una, power. Power, the first keyword. No? Ang tatanggapin nyo, power. Diba? Ano yung pangalawang word ng key? Saksi kayo. Holy Spirit. Diba? Power. Banal na Espiritu Santo. Pangatlo, Magiging mga Witness. witnesses. Witness, no?
Hindi po pwedeng hindi ka magwi-witness kung andyan si Holy Spirit sa buhay mo. Amen? Yun ang tatlong keywords dyan. But you shall receive power. Kailan? When? Yeah. When the Holy Spirit has come upon you. And when the Holy Spirit has come upon you, what happened to your life? You you will be my witnesses. You become my witnesses. Diba? So, yan po yung common na talagang pinaghaharian ng Holy Spirit. Kaya, ang hamon ko nga sa inyo, no, magbukas na po kayo ng mga cell group. Amen? Roman number 2. The power manifested in the early church. You know, nagmanifest pala eh. Hindi po pwedeng hindi magmanifest eh. No? Pag bumaba si Holy Spirit, hindi po pwedeng, hindi ka mapalagay dyan. Amen? So, ito po yung mga manifestation sa early church. Letter A, the Spirit convicts and converts. No? 2:41. Basa po, Acts 2:41. Noon nga nagtanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangarandag sa kanila ng araw na iyon ay ang 3,000 kaluluwa. Okay. Ang sabi diyan ng chapter 2, 41. verse 41, so then those who had received his word were baptized. And what happened? And that day there were added about 3,000 souls. 3,000 souls, ano? Yun pong mga, yung converted, ano? May convert eh, no? Na-convict sila, kaya na-convert sila. Amen? Without conviction, there is no conversion. Amen? Ano mauna? Conversion bago conviction? Conviction. Conviction first, di ba? Mako-convict muna. At ang natural na flow, conversion. Amen? Kaya, pag sinabing convert, ano yun? What happened? Nabago yung ano? Nabago relihiyon? Nabuksan na yung parang Good morning. Pakibigay ito. Ano? anointing ko. Sister, ano? Angel. Good afternoon pala. Wala ko umaga. So, if there is a conviction, ang sumunod na karanasan, conversion. Amen? At dito po sa verse 41, sabi ron, Peter's sermon leads to 3,000 souls being saved and baptized. Evidence of the Spirit's convicting power. Okay. So, yung sermon po ni Peter, pakibita kay Joy. Ano raw nangyari? Meron pong tinatawag na 3,000 souls ang na-save. Diba? At nagpabautismo. Yun. Meron po bang nagpabautismo na hindi saved? No. Meron nagpabautismo pero hindi saved? Lahat ba nagpabautismo ay saved? Hindi. Bautismo, pero hindi nagpapatuloy. Yung hindi So, ibig sabihin dito, klaro, no? 3,000 ang kaluluwa na naligtas. At matapos maligtas, nagpabautismo. Tama? Ano yan? Isang sermon lang ni Peter, ano? Isang sermon. ang power kasi ng Holy Spirit. 3,000 ang converted.
Very powerful, ano? Amen. Very powerful ang sermon at ang galaw ng Holy Spirit. Amen? So, yun po. Sabi nga, patunay na ito po ay galaw ng Espiritu Santo. Yung conviction. No? Actually, hindi po ang pastor ang babago ng buhay ng tao. Hindi pastor ang magko-convict. Ang pastor po mangangaral lang. Si Holy Spirit ang siyang magko-convict doon sa tao na pinapangaralan. Amen? So, true church growth begins with Spirit-led evangelism that transforms lives. Amen? Yan po yung tunay na paglago. Totoong paglago. Kailan? Nagsisimula daw po ito, no? Sa mga Kristiyano na talagang led by the Holy Spirit. Led to evangelize. No? Kasi nga, they were empowered by the Holy Spirit. Amen? At yung mga nagle-led, no? Yung mga spirit-filled, sila po ang unang-unang transform. Amen? No, tingnan mo yung katabi mo, transform ba? Di ba? Yun ang una eh. Transform. Di ba? Ano ba? Inform lang ba? Transform, Di ba? Bishop. Oo nga eh. Matapos ma-inform, dapat po ma-transform. Amen. Ayun, no? So that they become God's instrument to become transformer. Oh, tingnan mo katabi mo, transformer ba? No. O baka ikaw pa yung kailangan ma-transform. Ang wife ng transformer. Wife Di ba? No. Kasi mostly, mga Kristiyano inform, but they were not transformed. So that, no, the Lord our God cannot use them, di ba, to transform other people. Yan po yung malaking bagay po na yan. Transforms lives. Kaya hirap na hirap tayo makaakay pagka hindi transform ang buhay natin. Tama ba? So, tagal-tagal mo na mga Kristiyano, tagal-tagal na ang Kristiyano, pero bakit hindi maakay ang ano? nagugulat din. Unang-una kasi sambahayan ang maaakay. Madali-dali. Sambahayan. Di ba? Pangalawa na lang yung salitang yung ano, kaibigan, no? Kaaway, kumpare, katoto, yung mga ano, di ba? Ibig sabihin, yung mga dating nakunik sa'yo, dahil ngayon nakakilala ka na sa Panginoon, ikaw na gagamitin ni Lord para matransform sila. Amen? Pero, ikaw muna ang unang makakaranas ng transformation. Di ba? Merong tema doon sa Sambales The Transformer. Ando, naka-attend kaya yata kami ng Transformer na yun Campers na sa camp. Campers. So, ayan po. Letter B. The Spirit forms a spiritual community. Ayan. No. The Spirit forms a spiritual community. From verse 42 hanggang verse 44. Tingnan niyo po, 42 hanggang 44. Pakibasa po. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid. Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot.
nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Okay, so yan sinabi ng verse 42 hanggang 44. So, yung una, sabi doon, they were continually devoting themselves to the apostles' teaching. Pag sinabing devoted, ano yon? Priority. Priority. No? Pinaglalaanan ng panahon. Yan. Katulad ngayon, SLT natin, no? Apostles teaching ito eh. Pagtuturo ito eh, di ba? So, sila po devoted. Pag sinabing devoted, ano ang gesture ng devoted? Ano? Ibig sabihin, talagang mahalaga sa kanila yung... Mahalaga. Pinapahalagahan nila. Ano pa? Pag sinabing devoted. Panahon, oras. Priority nila. Priority. Nilalaanan ng oras. Devoted nga eh. Di ba? So, masaya sila. Yun po ang ibig sabihin ng salitang devoted or devoting. Saan sila masaya? Kasama-sama sila. Anong unang katangian nila? Masaya sila saan? Sa pakikinig Nakikinig. ng mga turo ng mga apostol. Di ba? So, yun. Ay mahalaga po yung salitang devoted, ano? They were devoted. Hindi ibig sabihin secondary na lang sa iyo. Di ba? Ibig sabihin kasi na prioridad mo to. Inuuna mo ito sa buhay mo. Oh, ano pa? They were devoted themselves for what? Sama-sama. To fellowship. Koinonia. No? Fellowship. Diba? Iba masaya ka dumating ang linggo. Diba? Magkikita-kita na naman kami. Diba? Devoted sila doon eh. At siyempre, pagka devoted ka sa fellowship, anong gagawin mo? Anong mo? Maaga pa lang. No? Yun, maaga pa, pupunta ka na. Ano pa? Pagkakaroon ng magandang relasyon sa Yun, Masaya ka. mag-establish ka ng healthy relationship sa mga kapatiran. Magpipray ka together with your brothers and sisters. Mag-establish ka sa kanila. Mag-take ka ng initiative. Di ba? Kaya tayo, bilang pamilya rin tayo. Amen? Bilang isang pamilya, nagmamahalan. Amen? Hindi yung nagkakagatan. Tama ba? Paras tayo mabubungin yan. So, pagka kayo nagkakagatan, walang patutunguhan. Diba? So, hindi nagseselosan. Yes. Diba? tulungan. Yun po yung yung tinatawag na fellowship. Yan po yung, pagka tinuturo niya, nyo lang yan. Ano pa? To the breaking of bread. Oh. Devoted themselves sila, no? Breaking of bread. No? Kasi po, dalawang implikasyon niya ng breaking of bread na yan eh. Isang Santa Cena, yung Holy Communion, at isang eating together. Kainan, eating fellowship. Diba? So, ganyan kahalaga. May problema sa atin, meron tayong eating fellowship. Mag-a-announce tayo ng magdala kayo ng kanya-kanya mga pagkain. Diba? Anong nangyari? Walang dalang kanya-kanya pagkain.
Kanya-kanya sandok. Paramihan. Unahan. Tingnan nyo, no? Kaya nangyayari, hindi na, obserbahan ko talaga, meron nagdala eh. Ilang putahe yung dala, sasarap pa eh. Pero konti lang. Nilatag sa harapan. Bandang huli, nakita ko talaga ng dalawang mata ko, yung nagdala ng masarap na pagkain, hindi niya natikman ang kanyang dala. Sa'yo wala. Dahil parang mga gutom na, di ba? Na nag-uunahan na makakuha ng plato at makasandok. Na-box out tabi. Di ba? Bas out. Yeah. Yun ang ano natin. Hiyang-hiya ako. Di ba? Walang dala. Nakakahiya sa kanila eh, no? Bakit gano'n, ano? Pagdating sa eating fellowship, Yan. parang hindi mapigilan ng gutom, ano? Minsan nagkakakitaan din ng ugali doon, ano? Sa eating fellowship. Pero yung iba siya, may tiis talaga yung lapitan siya. No? Kasi ayaw niya kumain. Nakakaya kasi yung gano'n. Oh. So kasi, tayo po mga leaders ang magpapaubaya. Tama ba? Tayo muna ang magpaubaya. Lalo na kung meron tayong mga bisita. Isa nagugulat tayo mga bisita, talagang ginigit-git eh. Hindi makasingit eh. Diba? Baka hindi pa po pwede hubaya muna sa mga bisita sila na muna. Yan natin malaya sila makagalaw diyan. Tapos tayo naman ang kasunod. Di ba? Parang mauubusan eh. Tama ba? Breaking of bread. Yan ang sabi. Kaya ano po, biblical po yun yung may pakain. Biblical. No po. May kainan talaga kada fellowship dapat. Oo. Ang kailangan lang talaga yung share talaga eh. Pala, Chair. Oo. Kasi, susunod na linggo, ano Di ba? natin? Lalo na ngayon, ang dami natin. Oh. Ay kung ilan lang ang magdadala. Dati Bishop, nung bawat ng dito, halos lahat naman nagdadala. Naglalagay sa Kaya nga eh, dapat ganun. Katagaan na sa Later on, ano eh. Di ba? Ano nila yung oras time. Ano Minsan, natin yung ano? yung oras ng church. Hindi na sila nakakaano. Oo. Iba, hindi na nagigising, hindi nakakapag-prepare. Ayun nga, kasi nga, tingnan natin, check natin yung, yung pagtapos ng pananambahan. Galunggong dito. ganun. Oo nga po. Dapat tuloy-tuloy na yan eh, wala nang break eh. No? Kakain lang, aral na. SLT na dapat ang masunod. Hindi tuloy-tuloy. Bishop, para maaga. Oo. Halimbawa, 12 to 1, kainan. 1 to 3, SLT. Di alas 3, ubos na, tapos na. Hindi maano yung gawain. Yung oras. Ako nga po, malayo ako. Oo nga. So kailangan po natin mag-take na inisyatibo. Ano ba kailangan? Itoka-toka pa ba? Sa'yo kanin, sa'yo minudo, sa'yo adobo, sa'yo yung cake o gano'n. Ano ba? Yung pamilya ganito, ano dati? Ate-ate. O dati, di ba, meron tayo family day, first Sunday. Bishop, kahit na sabihin, paksa na tamban. Oo nga po, totoo po yun. Kahit galunggong, kahit dilis, kahit tahong yan, kahit... Ay, tuyo. Ang mahalaga may dala eh. Di ba? Ayusin na. So yun, ayusin natin yung yan. Breaking of bread na yan. Mahalaga. Kasi lalong lalong madedevelop. Yun, halimbawa, hindi na uuwi yan, kain na. Wala na silang dahilan para umuwi pa. Okay? So pwedeng yan. Pwedeng i-announce. Nag-announce Sa first Sunday na po, sa susunod. yan eh, na kalaro ng Oo, nag-a-announce, pero ano yan, nasisin?
Hanggang sin na lang. Obligado na ano. Tsaka maganda si Paul kapag may ganun, merong ano Team. na rin, merong May team na yan. kamustahan. Kapag Ah. kamustahan. Oo, tsaka yung kamusta sa inyo. Mga leaders, sila yung kakamusta sa mga bago. Kamusta? Yun nga. Sa'yo. Pag lang po, pag halimbawa, merong halimbawa, first Sunday po, tapos yung lahat ng mga leaders, kausapin na po yung ibang leader, anong dadalhin mo? Yung ganun. Mm-mm. Para makapagdala po sila. O katulad ganyan, per Sunday tayo sa ano? Sa Sunday. Ako sabi ko na sila August yun, Bishop. Ako sabi ko na yun dyan. Oo. Para, O yung family mo, ikaw na bahalang tsaka ano sa sila kanila. sharing. Mm. Para makapag ano sila kung ano Sunday na, share. boss, yung ano sa gawain sa Pantas. Oo, Sunday na pala rin ano. Yung purity. Hapon pa naman yun. Purity. At saka si ano, ay hindi pala tayo makakapag-SLT sa Sunday kasi living ni Brother Edwin. Ay, Ang Sunday ka. Living, Ay, hindi tayo ng oo, priority. living yun eh. Ano oras pa lang ang living? Alas 2 daw. Alas 2. Ang purity, ano oras? Alas 3. No, hapon pa, alas 4 pa. Joy, pakirequire lahat ng yuta. Purity. Kaya makatun kayo. Alas 4. Libre naman ang ano nila. May food So, naman kasi nakakain. ano na, ano na lang, kumbaga sa ano, yung mga elders na lang magsa-shoulder, lalo na mga kabataan niya, wala na pang pera yan Ibang eh. walang pera. Oo, Pare. magpunta lang sila para ma-equip sila. Okay. Balik sabihin ko na lang muna kung walang pasok. Oo. Ganun Tapos gawin kung mo. magkano yung ano. May isang elder na, kunwari, sige ito, sagot ko na yan. Sige ito, sagot ko na yan. Ganun. Kasi 20 ang ticket natin eh, 20 peraso. 150 ang isa, di 3,000 yun. O di, Bali 14 na yung Kanina po kasi Bishop, 26 po kami lahat sa youth. yung mga youth. O di, may anim pang Sabihin kulang po, kung sakali. Next week po, dalang youth fellowship po namin, mamumove po ng Sunday. Bali, ang paano ba? Alisin yung, ay ito pala. Alisin yung muna ang ano, kasi makikipaglibing daw. Anong oras po yung kay Kuya Edwin ba? Alas 2. Tapos ang purity, alas 3 yun. Oo. Kaya, Bali, diretso na. ako diretso na. Diretso na. Papabalikin Hindi, ko- alas 4 ang ano, ang purity, ang youth fellowship. O yun, naabot kayo. 4 to 7 yun. Okay po. Ganun. Bali, papabalikin ko na lang po sila ng 4 dito. No? Tapos, Oh, tapos doon kayo mag-ano, didiretso kayo, wag kayo walang fellowship muna rito ng okay youth. po. Holiday na. Pero dito na lang Doon muna yun po po. magbi-meeting place. Oo. Para sabay-sabay. Meeting place na lang. Hindi na ako nag-coffee siya. Ah. Apa, wala. Kasi walang SLP ko eh. Opo, wala tayong SLT. Oo. So yun muna, kasi ano muna tayo ron. Hindi ko na ano. Pass muna. Hindi ko na ano. Problem yun. Kainan ko lang yun eh. Wala rin muna ano. Next Sunday na lang tayo mag yung ano yung eating venues, family day. Next Sunday. Kasi may ang dami pa lang event. Hindi, pwede tayong family day kasi pagtapos noon, kainan lang eh. Yung eating fellowship lang eh. Wala na, sa after ng eating fellowship, uwian na. Ano Waiting na lang pala na, ano. yung libing na yun. Prepare na tayo sa libing. Diretso na. Pwede. Ganun ang Para hindi mangyayari. na magsiuwian. Oo. Okay na. So, yan. Breaking of bread and prayer. Apat lang yun, ano? Sabi po ng verse 42, una, apostles' teaching. Doctrine po yan. Apostles' teaching. Kaya kailangan lumalim po kayo sa doktrina. No? So, fellowship. Lumalim naman ang relasyon sa isa't isa. Amen? Kaya, siyempre, bawal ang paninira ng buhay na may buhay. Para lumalim ang relasyon, di ba? Bawal ang ano. Ibig sabihin, brotherly love talaga. Tama ba? So, para walang ano, walang tisod, walang nakakatisod. Yun ang ano nun eh. Breaking of bread and prayer. Di ba? So, ito po ay ano, mga ingredients ito eh ng malagong iglesia. Amen. Malagong Kristiyano. Kaya nga sabi nga prayerful Christian is a powerful Christian. Prayerful church is a powerful church. Amen. Verse 43, everyone kept feeling a sense of awe. No?
Bawat isa raw ay meron pong tinatawag na ano yung kanilang pakiramdam? May takot. Tama ba? Sa Tagalog nga, verse 43, Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. naghari sa lahat ang takot. Di ba? Kaya nga, may patunay eh. Kaya lalo na dagdagan ng takot nila sa chapter 5 ng Acts. Ano nangyari sa chapter 5 ng Acts? Yung mag-asawa, si Ananias at si Sapphira, nangako ibebenta po namin ang aming ari-arian. At lahat ng mabebenta, bibigay sa inyo. Yun ang sabi nila, di ba? Pangako di siya. Oo. Ayun nga eh. Marami nangangako, puro napapako eh. Pinangako ang kanila. Diba? Sabi nila, Nung naibenta na, ayan, nabenta. Awa ng Diyos, nabenta. Tapos nagkakutsaba pa sila. Mag-asawa. Bawasan natin ang pinagbentahan. Masama ba yung ginawa nila, bawasan? Kasi may Opo, pinag-usapan kasi na Oo. nagkakasuhan na yun. Di ba? Ari-arian naman nila yun eh. Oo. Kaya lang yung pangako. Ang pangako, buong ibibigay ang pinagbentahan. Pwede mo bawiin ang pangako. Hindi na po, naibigkas na eh. Ano yan, kasi pagsusulit mo yan Pero ngayon. yun na ng Panginoon yun eh. Oo. Anong sabi nila Peter? Sabi niya, nung hindi nyo pa naibebenta yan, inyo yan. Yan. Nung naibenta nyo, inyo pa rin yan. At nasa inyong mandatos ang desisyon. No? Ang mahalaga lang kasi, aminin, sabihin ang totoo. Kung hahatiin nyo, hatiin ninyo. Sa inyong desisyon yan eh. Opo. Diba? Pero pinangalandakan nyo, pinipilit ninyo, buo naming ibinigay. And that is lying. Sinungaling. Diba? So yun ang sinasabi ng chapter 5 eh. Kaya nung maibenta, pwede nilang kausapin si Peter eh. No? Apostle Peter, pasensya na ha. Ang pangako namin, bigay namin buo. Pero nag-usap kami mag-asawa, kalahati na lang. Sabi ni Peter malinaw eh, nasa inyo pa rin ang desisyon. No? Pero gusto nila maging sikat. Kasi meron naging sikat eh, before. Sino yon? Anong pangalan nun? Abraham. Yung chapter 4, di ba? Nagbenta rin ng ari-arian. Tapos tinawag siyang yung generous. Biro mo, naging yung generous. So sila ganun din. Kaya para sa akin kasi malinaw sa talata, pwede nilang bawasan. Aminin lang ang totoo. No? Aminin lang ang totoo. Kaso nga nagsinungaling. Namatay. Pareho namatay. Ligtas o hindi? Ligtas o hindi? Ligtas yung mag-asawa di siya. Oh, si Ananias at si Sapphira, pareho namatay. Nagsinungaling kay Holy Spirit. Kasi ang pagpapasala sa banal na espiritu, walang kapatawaran eh. Sabi Ano yun? Blasphemy ba yun? Kasi ang walang kapatawaran yung blasphemy. Yun ang sinabi, yung blasphemy against the Holy Spirit, unpardonable, unforgiven. Pero ang tanong, yung ginawa ba nila Ananias at ni Sapphira, is it a blasphemy? Blasphemy bishop kasi yung Holy Spirit ang kinalaban nila. Nagsinungaling sila. Pero iba ang termino ng lying yun against the Holy Spirit. Pero hindi siya blasphemy against the Holy Spirit. Ano ang blasphemy? Ang blasphemy against the Holy Spirit, yung account noon, si Christ,
nagpagaling o nagpalayas ng demonyo. Hindi sila na Tama? Tapos, pinaratangan siya ng mga Pariseo, ng mga tao, sa demonyo daw nang galing. nagpagaling ka, nagpalayas ka ng demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. No? Nagpaparatang. So, samantalang nagpagaling siya, nagpalayas siya ng demonyo sa kapangyarihan ng Holy Spirit, eh, sinabi sa kapangyarihan ni Beelzebul. So, sabi niya, ang magsalita laban sa anak ng tao may kapatawaran. Pero ang magsalita laban sa Holy Spirit, blasphemy against the Holy Spirit, unforgiven. So, yun ang blasphemy. Yung bang acts of God, galaw ng Diyos, pero sinasabi mong galaw ng demonyo. Yun ang blasphemy. Pananungayo. Di ba? So, dahil doon, yun nga, ligtas o hindi? Baka mamaya magkita kayo doon sa langit. Kasi depende sa mga doktrina ng paniniwala nila. Oo, depende. Pero, basta sila namatay dahil nagsinungaling. At ang pinagsinungalingan, hindi si Pedro, hindi ang tao. Ang banal na Espiritu Santo. At ang sabi roon, ang Holy Spirit, Diyos. Sa Diyos kayo nagsinungaling. Kay Holy Spirit kayo nagsinungaling. Pero ang Holy Spirit, alam. So, ayan po. Sabi nga, the Spirit unites believers into one body, fostering love, generosity, and shared life. O, kita nyo, no? Yan po ang meron doon sa verse 42 hanggang verse 44. Di ba? Sabi roon yung mga mananampalataya nag-unites, nagkaisa, no? Parang isang katawan, no? Into one body. Nagparamdam ng pagmamahalan sa isa't isa. No? Brotherly love yan, ha? Baka mamaya eros love naman na isipin ninyo. Iba ang eros love. Brotherly love. At aside from that, merong tinatawag na generosity. No? Pag sinabing generosity, talagang generous sila eh. Di ba? Magbebenta ng ari-arian, ibibigay sa gawain ng Panginoon. Generous yun. Meron pa bang ganyan ngayon? Di ba? Yun nga lang mag-ikapo, hindi pa makapag-ikapo eh. Tama ba? So, ano pa? Meron tinatawag na shared life. Sharing. Di ba? Ito po yung community nila. Pinag-usapan po natin itong mga to, hindi para pagkwentuhan lang. At hindi po ito laos para sa akin. Dapat, ito pa rin ang atmosphere ng church hanggang ngayon. Kung gusto natin talagang lumago ang iglesia. At patunay na si Holy Spirit ang naghahari sa atin. Amen? Letter C, the Spirit cultivates continuous growth. Oh. The Spirit cultivates o continuous cultivate, no? Yung growth na tinatawag. Verse 45 to 47. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Amen. O, di ba?
Sabi po ng verse 45, and they began selling their property and their possessions. O, di ba? Bakit kaya nagbibenta na sila ng property nila? Ano, babalik na ba si Christ? Pamahagi sa lahat. Ayon sa Bakit? pangangailangan ng bawat Oh, isa. ang purpose para ipamahagi sa mga kapatid na nangangailangan. Amen. No. Hindi sila nagbebenta dahil akala nila babalik na si Christ. Rapture na. So, so they began selling their property and possessions. And we're sharing them with all. Amen. Sharing them with all. Verse 45 yun. As anyone might have need. Oh. Talaga may sharing, ano? At yung verse 46, day by day, no? Continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house. They were taking their meals together. Ayun po yung breaking bread pa rin, ano? Day by day, araw-araw may pagtitipon sila. Tama ba? Oh. Day by day, continuing with one mind to the temple. Nagpupunta ng temple araw-araw. Di ba? Eh ngayon weekly na nga lang, di ba makapunta? Di ba? Mahirapan pa. Sa pilitan pa. Kailangan pa suhulan no? O ano Sunduin. O sunduin pa. Day by day. Di ba? Araw-araw yun. May breaking of bread, merong taking their meals together. Take note, they were taking their meals together with gladness. Di ba? And sincerity of heart. Di ba yung kainan nila, masaya. Di ba? At yung pagbibigay nila, merong sincere heart. Tiyak may dala sila doon. Alam mo. Di ba may mga dalang pagkain yan? Tama ba? Ganun, ano? Share niya. Tapos sa verse 46, 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord. Nagpupuri sila sa Panginoon. Tama? At ano pang meron? They have favor with all the people. O natutuwa mga kapitbahay nila. Yung mga tao sa paligid nila. Tama? And because of that atmosphere within the church, ang sabi roon, and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Kasi araw-araw ang pagtitipon, di araw-araw may bago. Tama? Araw-araw merong na-convict at merong na-convert. Kasi day by day So kanina maraming bago. May mga bago. Naitala yung mga bago. Naipag-pray. Dapat na yun. Pinag-pray yun. Paramdam natin na welcome sila. Amen? Ay, luma na yun. Luma na yun, luma. Welcome lang yung luma. Oo. So, magaling sila tumapat Wala ako. Lagi. Pangalawang beses na wala ako. Na dumating yung mga yun. Alangan naman. Pero sasalitaan sila, yan ka magsalita, no? So, yan siya. Yan po. The Spirit cultivates continuous growth. And the Lord was adding to their number. Not the pastor. Not Apostle Peter. Amen? We're adding to their number. The Lord our God, we're adding to their number. Kaya tayo dumadami ngayon, gumagalaw si Holy Spirit. Amen. Amen? Amen. So, it is not about
tupad, we're adding to our number. Or AX. Di ba? O yung bigas. Di ba? Ano na sila? But, ito po ay, kumbaga sa itong mga ito, ginamit na rin ng Panginoon. Nagiging instrumento na rin ng Panginoon para Yes. maabot ang mga tao, makapakinig ng Ebanghelyo, ma-inform, tapos ma-inform, ma-transform. Amen. Amen? So, without information, there is no transformation. Right? They need, first of all, to inform them in connection to the Word of God. For I am not ashamed the gospel of Christ, for it is the power of God, for the salvation of everyone, first for the Jew and then for the Gentiles. Kaya kayo po, kung nagtuturo kayo, Word of God, not Word of man. No? Hanguin ninyo sa salita ng Diyos. Ito na, meron tayong pattern na to. Gamitin natin itong pattern na to. Kasi po, mostly, maraming churches ngayon, o mga preacher ngayon, motivational preacher. Ano ibig sabihin? Magaling mag-motivate, makapag-quickening ng heart, pero hindi gumagamit ng talata. Hindi po mababago ang buhay ng tao. Ma-enlighten lang. Maki-quickening lang. Pero yung transformation, Word of God ang ginagamit. Hebrew chapter 4 verse 12. Salita ng Diyos ay buhay. Sabi noon, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Higit pa sa tabak na magkabila ay talim. Tumatagos sa kasukasuan hanggang sa utak sa buto. Yan ang Word of God. Kaya kailangan na-expose yan. Nahimay-himay mo yan. Kaya pagdating ng panahon, magpipreach kayo, Word of God. Yung katulad yan, Sister Sally, may 3 puntos kayo kanina, narinig mo, di ba? At least, nasusundan nyo yung style ng pangangaral ko. Yun lang, karoon kayo 3 puntos eh. Hindi yung sandamakmak na puntos. So, practice lang po. Practice makes perfect. Amen? So, ayan po. What is the truth behind? No? Ano na po yung mga katotohanan sa likod ng paglago? No? At ang katotohanan po niyaan, it is all about the Holy Spirit. The power behind church growth. Amen? It is true and lasting growth or church growth happens only through the empowering presence of the Holy Spirit. Without the empowerment of the Holy Spirit, pwedeng dumami kayo, mag-multiply kayo. Pero paglipas lang ng ilang panahon, lasog-lasog na rin eh. Diba? So, ayan po. Points to ponder. Mga puntos na kailangan pagbulay-bulayan. Una, empowered to witness. Acts 1:8. The Spirit gives boldness and authority. Number 2, transform to fellowship. Acts chapter 2 verse 42 hanggang 44. Meaning to say, the Spirit creates unity and love among believers. Amen? Number 3, blessed to multiply. Kaya, ganyan kahalaga ang multiplication. The Spirit causes the church to grow through authentic community and joyful worship. Amen? Kahit dito po, no, yung pinakamalaking simbahan dito sa atin, hindi po magkakaroon ng bilang ng 3,000. Pinakamalaki na yun. Sa isang pananambahan, wala po. Wala pa po. No? Kahit na dito, kahit na yung mga malaki simbahan. Baka 1,000 pwede.
Di ba? Pero doon po, makita natin, nabasa natin, isang pangangaral, 3,000 ang nadagdag. Ibig sabihin, may dati ng miyembro, may mga new members were added, 3,000. Amen. Di, paano mo? Ang hirap yata mag-alaga ng ganun kadaming tao. Kaya, isipin din nyo, no? Kaya pala, problema pala yung pagpapakain, pag marami. Di ba? Pagdating ng Acts chapter 6, ang problema nila, nagngangiyaw-ngiyaw na yung mga Hellenista, yung mga widow, mga balo, hindi sila naasikaso sa pagkain. Kaya sabi po sa kanila, baka pwedeng tulungan nyo kami. Yung serving the table. Sabi kila Peter. Sabi sa mga apostol. Ang sagot ng mga apostol, that is not our priority. No, our priority is word and prayer. Prayer and word. Kaya ang mga pastor yun na dapat na prioridad. Prayer and word, word and prayer. Magpakadalubhasa sa salita ng Diyos. Amen. At magpakalalim sa relasyon sa Panginoon. Amen. So, the Holy Spirit is not a side element of church growth. He is the essential power, the presence, no? And purpose behind it. Amen? Amen. Application to life and ministry. Una, depend on the Holy Spirit in ministry. So, kailangan po natin sumandal Amen. kay Holy Spirit. Ano mang ministeryo po tayo, meron. Amen. Ba? So, before making plans or programs, seek the Spirit's direction through prayer. Ano man daw po ang mga plano, programa, saliksikin natin si Holy Spirit for direction. Itanong natin kay Holy Spirit yung direction through prayer. Number 2, empower evangelism. Amen. Kulang tayo rito. No? Ilan lang ang humahayo. No? Mabuti nandiyan kayo, no, yung mga humahayo. So kailangan po ibig sabihin, boldly share the gospel. Boldly. Umpisahan sa bahay, sa tahanan. Trusting the Spirit will convict hearts. Number 3, foster spiritual community. Ibig sabihin, build a church culture that values teaching, fellowship, and prayer. So kaya kailangan merong yung bahay maging simbahan din. Amen? Yung church dalhin sa bahay. At yung bahay dalhin sa church. Amen? Ang pastor sa mga bahay-bahay, si nanay at si tatay. Amen? Pang-apat, model spirit-filled life or living. Model, no? Modelo. Kakitaan tayo. Sabi nga, let the fruit of the Spirit in Galatians 5:22-23 be evident in leadership and members. Amen? So, basa nga po 5:22-23. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinangako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Oh, kita nyo, no? Tingnan nyo po, bago nag-22 at saka 23, meron pang 19, 5:19.
ang kausap pa rin diyan, Kristiyano sa Galacia. Hayag ang mga gawa ng laman. Sige nga, 5:19 At hayag ang mga gawa hanggang ng 21. laman. Sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan. 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang, pananampalataya, mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng ganyang mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Oo. Kristiyano ang kausap, ha? Di ba? Amen. Na ang sabi po ng huling pangungusap, sabi doon, Hindi sila magsisipagmana. I have forewarned you. Winawarningan ko kayo Amen. that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. O ano yung i-inherit niya? Kingdom of darkness. Next. Di ba? So hindi ito binabanggit sa sa mga unbeliever. Sa mga believers. Kristiyano kausap dito. Amen. Di ba? Sabi po ng talatang 19, now the deeds of the flesh are evident, which are, una, immorality. Pangalawa, impurity. Pangatlo, sensuality. Pang-apat, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger. Ano yung outbursts of anger? Kagalit. Yo, madaling magalit? Yung galit na hindi mapipigilan? Ha? So, kasama yun, no? Disputes, Kaalitan. dissensions, factions, envying, drunkenness, no? Carousing, and things like this, of which I forewarned you, just I have forewarned you, that those practice such things will not inherit the kingdom of God. Amen? May warning. Amen. Kaya kapag kadyan ka nabubuhay, makakatisod ka. Katitisolan ng buhay mo. Tama ba? At dahil katitisolan ng buhay mo, nakakapag-divide ka ng church. Marami may tambol, marami hindi magpapatuloy. Amen po ba? Amen. Kaya dapat sa 22-23 tayo. Fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Sabi nun, against such things there is no law. Amen? Okay, discussions and reflection, questions. Una, what is the difference between human-driven and spirit-empowered church growth? Ano raw ang kaibahan sa tinatawag na human-driven, no? O yung umaasa sa kakayanan ng tao. At saka sa kabilang banda naman, spirit-empowered. Kasi yung iba, human-driven church growth. Di ba? Sa kabilang banda, spirit-empowered church growth. Pero pagka sinabalan ng Espiritu Santo, Pag human-driven, magtatagal? Hindi po. Di ba? Opo. Anong gagawin natin? Hindi tayo gagalaw. Isa tayo sa Holy Spirit, pero gagalaw. So, Yung Santo Espiritu, hindi tayo hahayo. Yan natin si Holy Spirit ang umayo. hindi po. Kasi sa atin yun eh. Nasa loob natin yun eh. Kaya magnanasa yung puso Yun, natin. di ba? Na Pero- humayo, magsipag sa pag-ayo.
Ibig sabihin, merong part ang tao na gagawin. Amen. At yung tao na gumaganap ng parte niya, nakasandal siya kay Holy Kasama ng Spirit. Espiritu Santo. No? Amen. Led by the Holy Spirit. Amen. Pangalawang discussion, how can your local church depend more on the Holy Spirit in planning and mission? Paano raw po, no? Yung mga lokal na simbahan, katulad natin, Agape, Phase 2, lokal yan. Agape Phase 8, lokal yan. Agape Robis, lokal yan. So, paano raw po ang isang lokal na simbahan ay masasabi nating dumidepende sa Holy Spirit sa tinatawag na mga planning at saka sa mission. Planning and mission. Ano ba? Human-driven ba o spirit-led? Spirit-led dapat. Diba? So kasi, sa totoo lang po, no? Ang Bible, ang sabi ng Bible, ang tao ang nagpaplano. Pero ang Diyos ang siya nagbibigay ng katagumpayan. Kaya yung plano po natin, dapat natin isangguni sa Panginoon. Tama ba? Katulad niyan, like for example, sa leadership, may kanya-kanya kayong ministry. Bago po kayo humakbang ng isang hakbangin, meron tayong protocol na tinatawag. Ipaalam ninyo sa senior pastor before kayo mag-decide ng isang hakbang. Amen. Hindi makakabuti na kapag ka nagde-decide na kagad kayo at saka lang ninyo ipapaalam. Diba? Kailangan merong, kasi pag merong ayuda ko, halimbawa, sinusugan ko yan, kailangan ko suportahan yan. Pero pag hindi nyo pinaalam sa akin at gumalaw kayo, malamang pababayaan ko lang kayo. Diba? So, at saka yung dilemma dyan, pag may nangyaring hindi maganda. Ang respeto Oo. sa... Kaya kailangan yung yung protocol sa leadership. Lahat tayo may kanya-kanyang mga gampanin. Di ba? So, before mag-decide ng isang napakasela na desisyon, pag-usapan muna natin. Amen? So, number 3, what specific changes can your church make to reflect the early church devotion? So, kayo, ano po mga specific changes? Anong kulang? Mac, anong kulang? Sa mga pinag-usapan natin sa Acts 2:42, 41 hanggang 47. Ano dapat baguhin? Meron ba dapat baguhin o tuloy-tuloy na lang yung ginagawa natin? Ano? Sa akin niya, yung sa atin, nasa church. Kulang nga tayo sa evangelism. O, evangelism. Kasi sabi nga, di ba, hindi naman pwedeng Holy Spirit lang eh. Yes. Hindi na, May siyempre, manpower na dapat Pangalawa, yung buhay natin. Yung isa yung sa... Life testimony. Isa kahit hindi ka na mag-share, makita sa buhay mo, sasama niya sa'yo. O yun lang, yun lang maakay mo yung pamilya mo, masaya na maganda na di ba? Sa stage of evangelism. Oh. Ninyo, meron bang changes na dapat gawin? Bible study. Kasi itong reflection ng early church. Kaya malago ang early church, may mga karakteristik. At yung karakteristik nila, sipatin naman natin ang lokal na simbahan. Karakteristik din ba natin ang karakteristik nila? Di ba? Bakit sila isang pangangaral lang, 3,000 kaluluwa na naligtas? Anong meron sa early church? Inuulit ko, hindi pala yun. Puspos sila ng sanang espiritu, kaya kailangan tayo bilang, sabi nga sa tayo, kailangan po siguro, Bishop, yung i-ano natin lagi, i-acknowledge sa buhay natin, galaw ng Holy Spirit. Acknowledge, kilalanin. Opo. Sandal kay Holy Spirit. So, paano kailan natin ina-acknowledge? Isa rin po sigurong kailangan yung kasi mahalaga po talaga yung nagkakaisa po tayo sa gawain, no? Para, yun nga,
yung pakikipagniig kay Lord. Mm-mm. Prayer, Kasi, di ba? Opo, napakalaga po nun eh, yung pagkakaisang panalangin. Doon sa atin pumupuspos ang Santong Espiritu eh. Yung sa panalangin, worship, pag-aawitan. Doon po natin siya Di ba, nung sabi ko nga sa inyo, nung kami po ay nagpunta ng Taiwan, Iwan. araw-araw may gawain. Yan siguro. Every morning, from 9 to 12 ang gawain. Pero parang hindi napapagod ang mga worker sa gawain. Araw-araw yun. Di ba? At yung way ng kanilang paglilingkod sa Panginoon, ganyan na lang yung kanilang tinatawag na respeto. Respeto sa pinagdadausang gawain. Respeto sa mga lingkod ng Panginoon. Actually, alam niyo nung mahalaga kasi yung yung tamang approach. Amen. Amen. Yung bang kinikilala mo yung lingkod ng Panginoon. Doon napunta kami kila Pastor Dong. Sabi ko nga pagdating pa lang namin, nalaman nila akong speaker. Kinukuha na yung aking mga daladalahan. Ako na po magbibitbit. Ako na rin po mag-aakit doon sa taas. Di ba? So, ganun yung kanilang Tapos nung pagbaba ako, inabangan talaga ako, kinuha uli yung mga bitbit ko. Ayaw nilang nagbibitbit yung man of God. Kanina, kila Pastor Boyet, talagang, di ba ninyo, no? Nakaka-bless. Kasi naturuan ni Pastor Boyet ang kanya mga miyembro, honoring the man of God. Amen? Mga kabataan, lapit sa akin, kanya isa-isang lapit, nagbe-bless. Pero hindi po sila pumapayag na magbe-bless lang, magmamano. Meron pong love gift na inaabot. Amen? Gesture yun. Nakagawian na nila. Kaya naman, Sa atin fully air-conditioned ang church nila. Ang ganda ng church nila, Pastor Poyet ngayon. Sa atin ngayon, kapag nagpatuto tayo ng ganun, kaya-question yun eh. Kaya nga Blessings Kasi pagka ikaw naging, yung generosity, pag generous ka, tandaan natin hindi naman ako nagpaparinig. Yung man of God, yan ang pinakamatabang lupa na pwedeng mag-invest. Pangalawa, gawain ng Panginoon. No? Yan ang mga matatabang lupa. Pag mataba ang lupa, hindi po pwedeng hindi tumubo ang buto na inihasik. Tutubo yun. Pag tumubo yun, ikaw ang makikinabang doon. Amen. Pamilya mo makikinabang doon. Amen? Yung approach. Kaya respeto isa rin sa nabanggit ni habang nagsasalita yung man of God during preaching, Yun. wala sa cellphone sa kanila. Yun, isa pa yun. Number one, respect. Respect sa word. Inaangkin ng word inaano yan Walang hawak ng cellphone. Hindi yung kung saan nakatutok ang utak mo o anong ginagawa mo. Kanya-kanyang usap pag nasa likod. Oo. Kailangan na disiplina. Lalo na yung mga kabataan pa lang yan, maturuan na yan. Kasi yung mga kabataan, sa totoo lang, pag hindi naturuan niyaan ng tamang pagbibigay, tamang approach sa lingkod ng Panginoon Diyos, no? Tamang pagmamalasakit sa gawain ng ating Panginoon, makakapag-aral yan, makakatapos ng pag-aaral, magkakatrabaho. Pero papalaot sa mundo nila, kikita ng pera, walang malasakit sa gawain ng Panginoon. Walang mag-iikapo. Hindi nag-iikapo. Hindi nagiging source ng pagpapala ng gawain ng Panginoon. Nakita na natin yan, ilan na ang mga dating kabataan ng Iglesia ng Agape. Nasaan na sila ngayon? Marunong ba lumingon?
neck. Di ba? Nagka-stiff neck na. So, hindi na nga marunong lumingon eh. Wala pang utang na loob. Napag-usapan namin dahil music lesson kay Pastor. Mm. Sa kanila, kailangan na unawaan mo na yung about tithes and offering. Wala sa kanilang nagta-tithes nang hindi naiintindihan. Kaya yung, kahit mga youth, Aral muna, inform muna Opo. talaga. hindi Inform nila them. yung ginaganda. Mm. So si Pas Jace yung nagtuturo po. Sila na mismo lumalapit, pwede na po ba ako mag-tithes and offering? Tapos tinatanong ni Pas, naintindihan mo na ba? Para ano, Yes, oo. kailangan kasi naintindihan nila talaga. Yung, kaya nga. Naintindihan nila na hindi lahat ng meron sila sa kanila. So once binitawan nila yon yung Mm. tithes and offering, love gift, dapat hindi na nila questionin kung saan magagastos Oo. sila, gagamitin ang pinagbigyan nila yun. Bahala Kasi na hindi yung man kanila of yun God eh. doon. Oo, O hindi kanila ang yun. church doon. Binalik lang nila. Oo. Gaya nga yung sinabi ni Ninong Boyet di ba, yung preaching niya. Hindi porket nakikita mo yung pastor dyan na maayos ang suot, maayos ang sapatos, maayos ang ano, hindi ka na magbibigay. Kumbaga, kumbaga parang tayo bilang membro, pananagutan pa rin natin ng pastor natin. Sabi nga, di ba, makakapag-build tayo ng isang maayos na leader or maayos na pastor kung nabibigay natin yung pangangailangan niya. Mm. The church can make a better pastor. A good pastor. When and how? If the church provide the needs of their pastor. Hindi naman siya Tsaka dapat pinag-share. talaga, Hindi hindi nila mo mag-aaral. nakaka-intindi sa ganung mga bagay. Kaya pag provided na ng church ang pastor, wala naman dahilan para magtamad-tamad naman ang pastor. Di ba? The pastor also can make a better church by the grace of God through the power of the Holy Spirit. Di ba? Yun. If the church provide the needs of the church. Amen? Pero sa atin ngayon, meron na tayong device sa may GC. Kaya siguro commentin natin yung mga nagda-love gift through GCash. Kasi may mga binibigay-bigay din sila. Yeah. So, yun lang paramdam lang yung talagang malasakit at Yun lang makita ko na talagang nanonood kayo sa mga kasi kayo lalago diyan eh. Tapos may komento. Minsan nanonood walang komento. Wala lang. 'Di ba? So, magugulat ka pa nga eh doon sa iba. Sila pa yung mga nagko-comment. No. Naalala ko lang yung napanood ko sa FB. Yung pastor hinold up. Di ba? Hinold up yung pastor na grab driver. Totoo po yun. Hindi po yan. Ama na Diyos siguro yan, ano? Ano lang yun? Content na. Di, yun nga. Tawa din ako. Si Ruther. Binigay niya yung wallet niya, nalaglag yung tracks ng Romans 6:23, yung gano'n. Life and death. Life and death. Ano yan? Sabi ng mga old upper. Ito yan eh. Romans 6:23 yan. Pagka nakaganito, life. Pagka nakaganyan, death. So, death, sabi roon, for the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So, sinero niya. Sinero niya yung dalawang hold upper. Pastor po pala kayo, sabi ko. Kaya hawak na yung pera ng pastor, 10,000 eh. Kinita niya sa isang linggo yun eh. Ganun po ba? Sabi ko. Sige po, ito po, bigay po namin yung tithes. Ikaw po. Mula sa hinold up sa pastor, binigyan ng tithes. Ay mo, puti naman lalo pa na-convict. So, ito pa, may offering pa po. Ito nyo, bukod sa tithes, may offering pa. Magkaiba daw kasi. So, mabuti lang talagang gumalaw ang Holy Spirit doon sa dalawang hold upper. Sabi na, Pastor, ito po, dahil talagang Pahingin na. napukaw na yung damdamin namin. Hingi na lang po kami ng tig 200. Sa iyo na po balik namin lahat. 200 na lang natira doon sa dalawang hold upper. Binalik yung mga Kaya nagkomento ako, sabi ko, mabuti pa yung hold upper. Alam niyo please. Marunong mag-ikapo at magbigay ng offering. Tama? Yung mga Kristiyano, hindi marunong mag-ikapo at magbigay ng offering. Meron pa nga po sabi yan. Dito na po kami, Pastor, pag-pray mo pa kami. Pag-pray niyo po kami. Humingi pa ng prayer, prayer request.
Oh, di ba? Di ba tindi? Pero ano lang yan, ano? Hindi totoo yan, ano? Pero may konting ano. Pero may lesson. May lesson eh. Di ba? Number 5, how can you personally become a better witness of Christ to the Holy Spirit's power? Di ba? Paano na po tayo magiging personally become a better witness, no, of Christ sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Holy Spirit? No? At yun ang challenge sa atin, no? To become Christ witnesses. Sabi ko nga sa inyo, dalawa ang paraan ng witnessing. Life witnessing, buhay mo, verbal witnessing. Pag verbal witnessing, dapat maalam ka sa mga talata. Roman Road of Salvation. Ano yon? Romans 3:10, Romans 3:23, Romans 5:8, Romans 6:23, Romans chapter 10 verse 9 to 10, Romans 10:17. Oh, di ba? That is the Roman Road of Salvation. Bakit Roman Road of Salvation? Kasi po ang bahagi po ng mga Romano, kaya naging mabilis ang gospel, nagtayo ng mga road. Nag-establish ng mga daan. No? Kaya ang travel nagiging mabilis. That is the Roman Road of Salvation. Yun ang parte, yun ang bahagi ng mga Romano. Ang Greek naman, ang naging bahagi po ng Greek sa furtherance ng gospel, yung Koine Greek, yung tinatawag na yung pangkalahatang lengguwahe. No? Greek language. Parang English language sa panahon natin ngayon. Kaya kahit anong bansa ka, dapat maalam ka ng Greek para madali ka makaalam ng mga mensahe. So yun naging bahagi ng mga Greek. Okay. Hanggang dyan na lang muna tayo. And hopefully, no, by the grace of God, napakahalaga kasi yung pinag-usapan natin church group. Diba? Ang unang-una, sa session 1, yung Biblical Foundation of Church Growth, kilalanin natin si Kristo ang builder. No? Siya yung founder ng church. At mamaya, picturean ninyo yung mga sagot dito para maituro nyo rin sa iba. At ngayon, pangalawa pinag-usapan natin, the role of the Holy Spirit in church growth. Amen? So, after ng class natin, hopefully, by the grace of God, puspos na kayo ng Holy Spirit lahat. Handa na mag-witness. Diba? Handa magpagamit sa Panginoon. Tayo manalangin. Papray ko si Daisy siya. Si Daisy. Daisy Alogon. Sumanuwa ko kasi nasa Nagle-labor na. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat po aming Diyos na dakila. Thank you so much, Lord, sa mga pamantayan ng church growth na ito na pinag-usapan po namin. Mahalaga po ang kilalanin namin ang founder, ang builder. Walang iba kundi ikaw, aming Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, mahalaga po, napakahalaga po sa church growth, ang kilalanin namin ang Holy Spirit. Ang galaw ng Holy Spirit, Panginoon, sa iglesia. Hindi po ito human effort. Hindi po kami sasandal sa galing namin, talino namin, pinag-aralan namin, Panginoon. Ang sasandalan po namin ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Pagpalain mo po ang mga salita mo na pinag-usapan po namin sa hapon po na ito. At nawa, ang buong iglesia ng Agape ay makaranas na tinatawag na multiplication, Panginoon. At kaakibat ng multiplication, foundation, Panginoon, sa iyong mga salita. Kaya naman ginagamit mo po ang Bible School upang maging founded ang mga anak mo sa pamamagitan po ng kaalaman sa salita ng Diyos. Gayon din, Panginoon, amin po sama-samang ipinapanalangin, Sister Daisy, Panginoon. We pray for strength, O God, sa kanya po pagle-labor, lumabas ang bata, Panginoon, na mapayapa at matiwasay, Panginoon. Salamat po dahil alam ko po sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina o ng ina ng bata ay iyon na pong inaayos sa bawat bahagi ng katawan. Kaya nga po, Panginoon, ganun din ang ina, Panginoon. Ikaw rin na mag-ayos ng bawat bahagi ng katawan, Sister Daisy, Panginoon.
mailuwal ang bata po ito na matagumpay. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, nangit po namin ng tugon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. God bless. Okay.